Hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayong araw magbasa at unawain ang salita ng Diyos. Ang topic natin ay nagmula sa Awit chapter 18 verse 32. Ang sabi, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ginagawa niyang ligtas ang aking dinaraanan. Ayan. Mga kapatid, sa buhay madalas tayong nakaranas ng mga pagsubok na tila hihigop sa lahat ng ating enerhiya at pag-asa. Minsan, pakiramdam natin ay may isang tayong lumalaban sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang Awit chapter 18 ay isinulat ni Haring David bilang pasasalamat sa Diyos matapos siyang iligtas mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. Sa talatang 32 ay ipinaalala sa atin ni David ang dalawang mahalagang bagay. Ang lakas at pagnagmumula sa taas at ang katiyakan ng ating patutunguhan. Ayan. Mga kapatid, may 3 punto tayong pag-uusapan. Unang punto, ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng kalakasan. Mga kapatid, hindi sinabi ni David na siya ay malakas dahil siya ay isang hari o isang mahusay na mandirigma. Kinilala niya ang kanyang lakas ay ibinigay o ibinuklod sa kanya ng Diyos. Ano ang paliwanag? Ang lakas ng tao ay may hangganan. Napapagod tayo, nanghihina at sumusuko. Ngunit ang lakas mula sa Diyos ay walang katapusan. Siya ang nagbibigay ng spiritual, emotional at physical strength na kailangan natin sa bawat araw. Pangalawang punto, ang Diyos ang naghahanda sa atin sa pakikipagbaka. Mga kapatid, ang ibang salin ng salitang nagbibigay ay nagbibigkis. Para itong isang sinturon o baltlote na isinusuot ng isang sundalo bago sumabak sa giyera. Paliwanag. Mga kapatid, hindi tayo hinahayaan ng Diyos na sumabak sa hamon ng buhay ng walang sandata. Binibigyan niya tayo ng pananampalataya at karunungan sa kanyang salita upang maging handa tayo sa anumang darating ng bagyo. Ayan. Pangatlo, ang Diyos ay nagpapakinis at nagbabantay sa ating landas. Mga kapatid, sinabi ng talata na ginagawa niyang ligtas o sakdal ang aking dinaraanan. Paliwanag, hindi ito nangangahulugan na mawawala ang mga bato o tinik sa daan, kundi gagabayan tayo ng Diyos para hindi tayo matumba. Siya ang nag-aalis ng mga hadlang na hindi natin kayang at binibigyan niya tayo ng sapat na liwanag upang makita ang tamang hakbang. Ayan ang 3 application natin. Ano naman ang application dito sa ating binasa? Unang application, aminin ang kahinaan. Huwag nating pilitin na kayanin ang lahat ng mag-isa. Ang pag-amin na kailangan natin ang lakas ng Diyos ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng pagpapakumbaba. Pangalawa, magtiwala sa proseso. Kung pakiramdam mo ay mahirap ang iyong pinagdaraanan ngayon, tandaan mo, binibigkisan ka ng Diyos ng lakas. Hahanda ka niya para sa mas malaking tagumpay. Pangatlo, isuko ang direksyon ng buhay. Hayaan natin ang Diyos ang magtakda ng ating
hakin. Huwag tayong gumawa ng sariling shortcut o manatili tayo sa landas ng kanyang itinuturo dahil iyon ang pinakaligtas. Challenge o hamon. Ngayong linggo, ito ang sa tuwing makakaramdam ka ng pagod at takot, huminto ka at sandali at bigkasin ang talatang ito. Hamon sa atin, huwag magreklamo sa bigat ng pasan, kundi magpasalamat dahil may Diyos tayong nagbibigay ng lakas. Hahayaan mo ba ang Diyos na siya ang magmaniho ng iyong buhay at magbigay ng lakas na kailangan mo? Pangwakas na panalangin na tayo. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita at nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakataong umaasa kami sa aming sarili naming kakayanan. Ngayon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pagod at alalahanin. Ibinikis mo po sa amin ang iyong kalakasan at gabayan mo ang bawat hakbang ng aming mga paa. Gawin mong matuwid at ligtas sa aming landas sa iyo. Ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Amen. Shout out sa ating viewers and followers dyan. Ingat lagi kung ano man ang ating ginagawa. God bless everyone. Thank you for watching.